Mga kabida, sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magko-comply daw mga kabida, no, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos dito ho sa utos po ng Korte Suprema po, mga kabida. Alright, ano po yung utos po? Okay, sumagot po ang Pangulo mga kabida sa petisyon po na inihain po mga kabida ni Congressman Pantaleon Alvarez. Alright, ano po yung kanyang petisyon po? Obligahin po ang Pangulo mga kabida na sumailalim unang-una sa medical examination, At pangalawa po, sumailalim po mga kabida sa hair follicle test. Now, saan po dito ang i-comply po ng Pangulo, Itong sagot dito sa utos po ng Korte Suprema na magkomento, mga kabida, o itong sumailalim po siya mga kabida sa medical exam at saka hair follicle test. Ito, babasahin ko lang po, itong article ng ang balita ngayon, Malacanang susunod sa utos ng Supreme Court, PBBM magkokomento sa petisyon sa drug test. Ayon. Kinumpirma ng Malacanang na tutugon si PBBM sa direktiba ng Supreme Court of the Philippines kaugnay ng petisyong humihiling na siya ay sumailalim sa medical examinations kabilang na ang drug test, mga kabida. Alright? Sa pahayag ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, iginit nitong susundin ng administrasyon ang utos ng Korte Suprema. Okay? Ito yung sinabi po ni Claire po, mga kabida, Kung utos po ng Supreme Court yan, gagampanan po at gagawa po ng comment. Ayun. So, magkokomento lang pala, mga kabida, ito kung si PBBM. Alright? So, magko-comment po siya doon sa petisyon. Ano kaya ang sasagot po ng Pangulo po doon? Alright? Siguro, ganun din yung sasagutin po ng Pangulo, Yung sinasagot po dati, okay, ni Undersecretary Claire Castro po, mga kabida, Ako, anticipated ko na to, Alright? Na ang sasabihin po ng Pangulo po dito, mga kabida, na bakit pa kailangan ng hair follicle? Dumaan na po ako, sa hair follicle po, nung election. Yun kasi yung sinabi po ng spokesperson po ng Pangulo, na si Undersecretary Claire Castro, Unang-una, dumaan na po ang Pangulo sa drug test noong election po, 2022, bago po siya nanalo bilang Pangulo po ng Pilipinas, mga kabida. At malinaw doon sa drug test na ang Pangulo po ay negatibo sa droga, mga kabida. Kasi yun kasi yung SOP, mga kabida, sa mga kandidato, dapat sumailalim po sila sa drug test. Okay? At kinumply po yun, ng Pangulo, mga kabida. Nag-negative daw siya. In fact, sa St. Luke's pa po siya noon, na nagpakuha po, mga kabida, ng drug test. At negative daw ang Pangulo, mga kabida. Ang tanong ko po, bakit ayaw niya pa-drug test po ngayon, matagal na po yung 2022, 3 taon na po ang nakalipas po, mga kabida. Alright? So, since ito po ay kahilingan po, mga kabida, na kailangan po siyang sumailalim sa drug test after na meron pong aligasyon laban po sa kanya, At hindi po basta-basta ang aligasyon po, mga kabida. Mismo ang kapatid po ng Pangulo, mga kabida, ang nagsalita, At nag-akusa laban sa kanyang kapatid. Okay? Na sinasabing gumagamit daw ng illegal na droga, ito hong si PBBM, mga kabida. Okay? Galing po kay Aimee Marcos po, mga kabida, ang aligasyon, Although dati po ay haka-haka lang po yun, mga kabida. Okay? Na ang Pangulo daw gumagamit ng illegal na droga, mga kabida. Alright? At una natin yung nalaman po mula mismo kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kung saan po ay direktang inakusan po niya, ito hong si PBBM, adik, mga kabida. Okay? Gumagamit, bumabatak ng illegal na droga, Okay? So, yun po. Puro lang po espekulasyon yun. Wala hong matibay na basihan, mga kabida, na magpapatunay na talagang gumagamit po ng illegal na droga ang Pangulo.
Okay? Hanggang dumating po ang panahon, ano, mga kabida, na nagsalita na po itong kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. Alright? Mismo ang kapatid po mismo ng Pangulo, ang senadora po mga kabida, ang nagkumpirma na talagang gumagamit daw ang Pangulo ng illegal na droga. So matindi na po yon kasi mismo kapatid na po ang nagsalita po, ano, mga kabida. Diba? So, yung demand na kailangan hong ipakita po ng Pangulo na hindi ho totoo yung allegation po o akusasyon po ng kanyang kapatid, very urgent at necessity po. Alright? Kaya meron pong ganitong petition po, ano, mga kabida. Apart doon ho sa balita na medyo deteriorating daw yung kalusugan po ng Pangulo, ano? Kasi dalawa kasi yung petition eh. Unang-una, medical examination. Kailangan hong ipaalam po ng Pangulo po makabida sa publiko, ano, na okay po siya, wala po siya problema po sa kalusugan, ano po. Okay? At saka, ito hong drug test. Kasi, malinaw po makabida na isang betrayal of public trust yun, ano, kung totoo man po. Okay? Na gumagamit, bumabatak ng illegal na droga ang Pangulo, ano, mga kabida. The people deserve and know the truth. Okay? Mga kabida, ano po. Deserve po ng mga Pilipino na malaman po ang katotohanan po, ano? Kasi alam naman po natin na ang droga po, mga kabida, ay menace yan, ano, sa society. Okay? Menace yan sa lipunan, ano po, mga kabida, ano po. Okay? So, kinakailangan po, ano, na hindi po kabilang ang Pangulo dun ho sa mga kalaban po, ano, sa lipunan, mga kabida. Okay? At titiyakin po na ang Pangulo po, mga kabida, ay malinis, ano, okay? Hindi po drug addict as alleged, ano, mga kabida, by his sister na si Senador Amy Marcos. Okay? So sana, hindi lang po comment, mga kabida, ano po, no? Ang gagawin po ng Pangulo po dito, kundi pagbibigyan po niya itong petisyon. Okay? Once and for all po, ano? Para matapos na po, mga kabida, itong aligasyon, ano? Kasi pag hindi po gagawin ito ng Pangulo, mga kabida, hindi ho mamatay-matay itong aligasyon po, ano? Itong akusasyon laban po sa kanya, ano po, mga kabida. Okay? Hanggang bumaba po sa pwesto ang Pangulo, mga kabida, mananatili po na akusasyon ito. Wala hong katapusan, mga kabida, ano po. Okay? In order to put a stop dito ho sa akusasyon na ito at para malinis po ng ng Pangulo yung kanyang sarili laban dito sa akusasyon na ito, kailangan po niyang sumailalim sa drug test sa pamamagitan po ng hair follicle test po, mga kabida. Ano po? At isampal po sa publiko, isampal po, mga kabida, sa mga nag-akusa, no, na hindi po totoo ang mga akusasyon laban sa kanya na siya po ay isang addict, na siya po ay bumabatak ng illegal na droga, mga kabida. Okay? So, yun yung aasahan po natin, ano, sa gagawing tugon ng Pangulo. Hindi lang po simpleng comment. Alright? Kasi, para bang nakikita ko na, mga kabida, na hanggang comment lang po ang Pangulo dito. Alright? Hindi po niya gagawin yung challenge dito, mga kabida. Hindi lang po si Alvarez po ang nagpetisyon dito, ano, mga kabida. Marami po. Okay? At of course, yun din yung kagustuhan po, mga kabida, ng taong bayan. Ano? Nasagutin po ni Pangulong Marcos yung mga aligasyon. Okay? Patunayan po niya, mga kabida, na ito po ay aligasyon lang. Okay? Wala hong katotohanan po, mga kabida po. Okay? Ito po, pwede hong ituring po ito ng Pangulo, ano, bilang ligasiya po, mga kabida, ano. Ito hong pagpapa-drug test po niya, ano, sa pamamagitan po ng hair follicle test po. Okay? At least, once and for all po, bago ko siya bumaba po sa pwesto, mga kabida, no? Mapapatunayan po niya sa publiko, ano, sa sambayan ng Pilipino, ano, na siya po ay malinis
mali po yung mga akusasyon laban po sa kanya, mga kabida. 'Di ba? Maganda po yung kanyang exit. Kung gagawin po ng Pangulo 'yon at magnegatibo po ang Pangulo. Maganda yung exit po ng Pangulo, mga kabida, sa totoo lang po. At siguro mas kilalanin po si PBBM po, mga kabida, bilang Pangulo na inakusahan po bilang drug addict po, mga kabida. Subalit sa kinalaunan po, mga kabida, napatunayan po ito na hindi pala totoo. Di ba? Masarap pakinggan at masarap isipin po, mga kabida, kung ganun po. Kaya challenge po ito, mga kabida, kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. At saka pangalawa po, ano pang ikinatatakot po ni PBBM? Kung totoong malinis po siya, wala ko siyang ginawa, mga kabida, hindi po siya bumabatak ng illegal na droga, hindi po siya addict, bakit natatakot po ang Pangulo na sagutin, tugunan, yung challenge po, mga kabida, po? Okay? Mas mabuti nga para pwede ho niyang isampal po yung resulta po, mga kabida, doon ho sa mga nag-akusa po sa kanya, lalong-lalo na po sa kanyang kapatid. Ganun lang po yun kasimple po, mga kabida. Okay? Tumugon lang po siya doon ho sa challenge, mga kabida, aside doon sa comment na require po sa kanya ng Korte Suprema, Okay? So, mailalim po siya sa hair follicle test at yun, tapos na po. Kung ano man yung magiging resulta po, mga kabida, kung kampante man po ang Pangulo, na hindi po siya bumabatak ng illegal na droga, well, maganda, mga kabida. Kasi sigurado po ang magiging resulta po doon is negative, mga kabida, po. Okay? At maaari na po niyang isampal yung resulta, mga kabida, doon ho sa mga nag-akusa sa kanya. Okay? At saka pangalawa, matindi kasi yung allegation po, akusasyon laban ho sa Pangulo, po. Reputation damage na po, ang ginawa po, mga kabida, po. At saka pangalawa po, dapat pananagutin po, mga kabida, ni PBBM yung mga nag-akusa po sa kanya, kung sakali man po negatibo po ang magiging resulta po doon. Okay? Accountability po, mga kabida, ang dapat po hilingin po ng Pangulo laban sa mga nag-akusa po sa kanya, mga kabida. Kaya wag ho siyang matakot kung kampante po ang Pangulo na puro lang po aligasyon, akusasyon yung ibinabato laban sa kanya, mga kabida, pues kakasaho siya dito sa challenge po, mga kabida, ni Pantaleon Alvarez. Para ho sa inyong opinion at pananaw po, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.